Praise the Lord. So mga kapatid, nandito tayo muli sa ating Morning Revival Preview at ang schedule natin ngayon ay Week 1, Day 5. So magbabasa na ako ng ating mga Bible verses. John 10 to 11. I have come that they may have life and may have it abundantly. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Amen. So malaking verse ito na kung saan sinasabi ng Panginoon, I have come that they may have life. Nang ibig sabihin, ang kanyang pagdating ay para sa isang natatanging dahilan o gawain. Yaon ay ang magkaroon tayo ng buhay. Yan. Bakit dumating ang Panginoon? Upang magkaroon tayo ng buhay. At syempre, para magkaroon tayo niyan, ibibigay niya yan sa atin. Ito ay katuparan din ng John 3:16 na kung saan sinasabi sa atin na ang sino mang manampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, sila ay makakatanggap ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, itong buhay na binabanggit dito ay buhay na walang hanggan. At ito ay may kinalaman sa ating organic salvation. Sapagkat sa organic salvation, ito ay sinagawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dibinong buhay na ibinabahagi sa atin ngayon. Kaya, ang ganda, di ba? Siya ay naparito upang tayo magkaroon ng buhay at kasaganaan nito. Sa madaling salita, ang buhay na binabanggit dito ay buhay na dibino, buhay ng Diyos, buhay na walang hanggan. At ito ay walang iba kundi ang Diyos mismo na dinadala tungo sa atin. Amen. So magbabasa na ako ng babasahin natin. The contents of God's entire New Testament economy is Christ as the Son of Man, cherishing us, and as the Son of God, nourishing us. So sa pambungad, sinasabi sa atin, ang nilalaman ng buong bagong tipang ekonomiya ng Diyos ay si Kristo. Si Kristo ang nilalaman. Ibig sabihin siya yung pinakasentro at lahat-lahat sa ekonomiya ng Diyos. At dito binabanggit sa atin ang dalawang dakilang gawain ni Kristo. Cherishing and nourishing. Pagkakandili at pagpapakain. So yan dalawang gawain na yan. Yan ang kabuuan ng gawain ng Panginoon. Pagkakandili. At ito ay isinasagawa niya bilang isang anak ng tao. Pag binanggit natin na siya ang anak ng tao, siya ay tao. At bilang tao, gumagawa siya ng gawain ng pagkakandili sa atin. Sa mga kapatid, kung hindi tao ang Panginoon natin, hindi niya tayo makakandili. Matatakot tayo sa Kanya. At dahil siya ay anak ng tao, siya ay tao, ang tao ay naging malapit sa Kanya. At pwede niyang pastulin sa pamamagitan ng pagkakandili. At ito ay sa aspekto ng kanyang pagiging tao. Tao ba siya? Amen. So anong ginagawa niya bilang isang tao? Nagkakandili. At yung isa naman, nagpapakain. At ang pagpapakain naman ay sinasagawa niya sa aspekto ng siya ay anak ng Diyos. Anak ng Diyos. At pag binabanggit sa Biblia, ang terminolohiyang ang Panginoon ay anak ng Diyos, ito ay tumutukoy sa aspekto na siya ay Diyos. Yun namang anak ng tao, siya ay tao. Yun namang anak ng Diyos, siya ay anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, siya ay nagpapakain sa atin. So yung pagpapakain dito ay katulad din ng sinabi sa atin kanina, ito ay ang pagbibigay ng buhay sa atin. Tayo ay
binibigyan niya ng buhay, tinutustusan niya ng buhay, at binabahagian ng buhay sa pamamagitan ng pagpapakain. At ang tinatanggap natin ay ang dibinong aspekto ng Panginoon. Isipin mo, kung hindi siya tao, hindi niya tayo makakandili. Kung hindi siya Diyos, hindi niya tayo mapapakain. Kaya kailangan siya ay tao at Diyos upang kumpleto niyang maisagawa. Kumpleto niyang maisagawa itong gawain ng pagkakandili at pagpapakain. Amen. So magbabasa na ako. Nagbabasa na pala ako. Magpapatuloy ako. The Jesus who is portrayed in the four Gospels is very cherishing. All people need Him to cherish them, to make them happy, comfort them, and give them rest. Even the most sinful tax collectors could sit with Him as friends, eating and talking with Him. Amen. So sinabi natin, siya ay nagkakandili. Ang ibig sabihin na nagkakandili ay ginagawa niya ang taong masaya. Comfortable. Comfortable. Ibig sabihin, maginhawa ang pakiramdam. Binibigyan niya sila ng kapahingahan. At lahat ng ito ay ang kanyang gawain bilang isang kumakandili. Alam niyo kasi, tayo mga tao kailangan na saya. Yan ang hinahanap ng mga tao ngayon, maging masaya. Makaramdam ng pagiging komportable at makasampong ng kapahingahan. So yan ang ginagawa ng Panginoon ngayon. Ang iba kasi nag-iisip na, kailangan kong Panginoon para sa kabilang buhay. So ibig sabihin, mamatay muna para maranasan ng Panginoon. So, kailangan maintindihan natin na ang Panginoon bilang Espiritu ngayon na nagbibigay buhay, sa bahagi ng kanyang pagiging tao, ay nagpapasaya sa atin. Pinapasaya niya tayo. No? Kaya kung tawagin siya ay mang-aaliw Diba? Yung Espiritu, mang-aaliw. Sabi ng Panginoon, bibigay ko sa inyo ang mang-aaliw at hindi na kayo mangungulila. At kadalasan kasi, yung saya na binibigay ng Panginoon, kakaiba sa saya na makukuha mo sa sanlibutan. Hindi ko sinasabing walang saya sa sanlibutan. Pero yung saya sa sanlibutan ay panandalian lang. Panandalian. At hindi naman siya totoo din. Hindi naman siya totoo. Minsan masaya ka, pero natulog ka, pagkagising mo, malungkot ka na uli. Pwede kong sabihin, yung saya ay isang bagay na dinadala niya sa loob natin. Na kung tawagin ay saya. Parang wala namang mga bagay panlabas na nakikita ka. Pero pag kinontak mo siya, ang sarap ng pakiramdam. Sumasaya yung buhay natin. Kaya humugot ka ng saya sa Kanya. Sapagkat kung ang saya mo, inaasa mo lang sa kapaligiran, sa trabaho, sa pamilya, sa mga kaibigan, minsan madi-discourage ka din. Madi-discourage ka. Pero kung sa Panginoon mo, hinuhugot yung saya mo, ito ay tunay. Kaya, di ba, may isang verse sabi niya, always rejoice. Rejoice in the Lord. Amen. At pwede mong tawagin ang kanyang pangalan. Pwede mo siyang kausapin. Pwede kang magkaroon ng salamuha sa kanya. Pwede mo siyang hipuin sa espiritu mo. At may pangako ng totoong saya. Maski yung comfort, ang comfort kasi, mahirap hanapin sa mundo. Hindi ka maging komportable sa buhay mo. Palagi ka nag-worry.
Sabi nga nila, yun daw mga nagninegosyo. Alam niyo ba, may nadinig ako nagsabi, pag nagninegosyo ka daw, lagi mong isipin na lahat ng tao sa paligid mo magnanakaw. Grabe. Pero minsan, may sense din. Minsan kasi yung nagnanakaw, hindi naman natin alam na siya pala yung magnanakaw. Tama rin naman, di ba? Sabagat tayo, hindi naman tayo nagkukuha ng mga magnanakaw eh. Pero isang araw, madidiscover mo yung taong pinagkatiwalaan mo. Yun ang magnanakaw. Kaya, pag inisip mo to, hindi ka komportable. Minsan, sabihin mo, huwag na lang ako magnegosyo, huwag na lang ako magtiwala, huwag na lang akong kumuha ng tao. Nag-iisa ka. Mahirap din. Wala kang driver, wala kang katulong, wala kang hardinero, wala kang tao sa negosyo mo. Hindi rin pwede. Kaya lang ang bunga, wala kang comfort. Kasi ang mundong ito ay punong-puno ng bagabag, alalahanin, mga negatibong bagay, kapighatian, at kabiguan. Lahat yan ay nagdadala sa atin ng sorrow at uncomfortable feeling. Amen. At yun ay related din sa rest. Kaya wala tayong kapahingahan. Laging stress yung buhay natin. Pero sabi ng Panginoon, lumapit kayo. Lumapit kayo sa akin, kayong mga labis na nagpapagal. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So mga kapatid, lahat ng mga binabanggit ko ngayon, ito ay aspekto ng pagiging tao ng Panginoon. Siya ay tao, naiintindihan niya tayo, at malapit siya sa atin, at siya ang nagkakandili sa atin. Sa pamamagitan ng kasiyahan, comfort, kapahingahan. So araw-araw, pumasok tayo sa ganitong karanasan. No? Kaya palagi sinasabi sa atin, enjoy the Lord, experience the Lord. Tamasahin mo siya, maranasan mo siya. Amen. Amen. At sa pagiging anak ng Diyos, sinasabi sa atin, siya ang nagtutustos ng buhay sa atin. At ito ay dibinong buhay. So isipin mo na lang, kung ang Panginoon mo hindi Diyos, hindi siya Diyos, paano kanya bibigyan ng buhay na walang hanggan? Kaya isang malaking kamangmangan na isipin na ang Panginoong Hesus ay hindi Diyos. Kung hindi siya Diyos, wala kang buhay na walang hanggan. Di ba? Kaya mabuti na lang, nadala tayo sa isang pananampalataya na makilala si Kristo bilang isang Diyos, at dahil Diyos siya, kaya niya magbigay ng buhay na walang hanggan. At ito ay ang kanyang nourishing aspect. Tuwing kukontakin mo siya, tinutustusan ka niya. Tuwing tatawag ka sa pangalan ng Panginoon, dinadaluyan ka niya. Tuwing magbubukas ka ng sarili mo, nagsasalamuha ka, natatamo mo siya. Ano nakukuha mo? Buhay. Ano itong buhay na ito? Dibinong buhay. Di ba? At dahil dyan, tuloy-tuloy tayo nag-grow. Kasi ang paglago ay ang paglago ng Diyos sa loob natin. Sa pamamagitan ng nourishing aspect. Okay. Na ginagawa ng Panginoon para sa atin. Kaya sa kabuuan, ang shepherding work ng Panginoon ay cherishing and nourishing. So yan, dalawang yan. Amen. Amen. The Jesus who is portrayed in the four Gospels is very cherishing. So binasa ko na to kanina. God sent His Son as a propitiation for our sins in His humanity. Cherishing, as the Son of Man, Christ came to be the sin offering
to appease the situation between the sinners and God. Amen. So yung aspekto ng kanyang cherishing, yung pagkakandili, ay related din sa kanyang gawain ng katubusan. Halimbawa, binabanggit dito na ang Panginoon ay propitiation for our sins. Naintindihan niyo ba yan? Propitiation. Ang ibig sabihin ng propitiation, pampalubag. Okay. O nagpapalubag ng loob. Okay. Dahil sa ating mga kasalanan, pampalubag loob. So yan, propitiation. At ito ay sa bahagi ng kanyang pagiging tao. Sapagat tungkol sa ating kasalanan, gumawa siya ng katubusan sa pamamagitan ng kanyang pagiging tao. No, kaya sinasabi sa atin ng Biblia, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Paano niya inalis ang kasalanan ng sanlibutan? Ito ay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. At dahil meron siyang bahagi ng pagiging tao, meron siyang dugo, no, na naidaloy sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Sapagkat kung ang Panginoon natin ay hindi nagkatawang tao, hindi siya magiging kwalipikado na manunubos, no, kung hindi siya nagkatawang tao. Unang-una siya ay Diyos. So sa pagiging Diyos, hindi siya kumpleto. Hindi siya kumpleto. Kaya kailangan niyang maging tao upang maging isang kumpletong manunubos para sa atin. At sa aspekto ng kanyang pagiging tao, sinagawa niya ang katubusan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Parang ano yan eh. Parang tayo mga tao kasi, no, may kasalanan tayo, parang may utang tayo. At hindi natin kayang bayaran yung utang natin, kaya dahil dyan, mapapahamak tayo dahil sa kasalanan. Pero ang ginawa ng Panginoon, siya ang nagbayad. Siya ang nagbayad ng kasalanan natin. Sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No, pero hindi naman natin kayang mamatay para sa sarili natin. Kasi makasalanan din tayo. Hindi tayo pwede magbayad. Pero ang Panginoon, siya ang nagbayad, siya ang namatay para sa atin. At ginawa niya sa krus. At nabayaran niya ang ating kasalanan. At nakapagbunga siya ng isang gawain ng katwiran para sa atin. Bayad na. Bayad na. Pero bukod dyan, kailangan pa rin niyang maging isang pampalubag. Pampalubag. Ito ay upang payapain ng Diyos at tayo ay maipagkasundo sa Diyos. So, parang ganito siya. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa, nagkautang ka sa isang tao. Kautang ka. So, yung utang na yan, hindi mo mabayaran agad dahil malaki siya. At nangako ka, hindi mo na ibigay sa tamang panahon dahil hindi mo kayang ibigay. No. At dahil dyan, nadismaya yung tao sa'yo, nainis siya sa'yo, nagkaroon ng hinanakit. No, hindi lang dahil sa utang, dahil sa hindi mo agad nabayaran yung utang. So meron siyang hinanakit. Pero dumating yung isang araw, nabayaran mo na, nabigay mo na ng gusto. Wala ka ng utang. Pero yung kanyang inis, andun pa rin. Buti, nagbayad ka pa. So parang may ganun. Ngayon, para bumalik uli yung kanyang sigla sa'yo, matuwa siya sa'yo, may gagawin ka pa. Yan ay ang tinatawag na pampalubag loob. Pwede mo siyang regaluhan. No, pwede mo siyang kausapin o bigyan ng isang pabuya. At yun ay isang pampalubag loob. So kung minsan tayo kasi kung hindi naman involved yung mga material, para mawala yung sigalo at humihingi tayo ng tawad, paumanhin. Di ba? Pero bukod dyan, meron ka rin peace offering na binibigay. Lalo sa mga mag-asawa daw, minsan may ganun.
So ang Panginoon natin, binayaran niya yung ating utang na bayad na, matuwid na tayo. Pero siya pa din ang nagpalubag loob sa Diyos upang tayo ay tanggapin muli ng Diyos at maipagkasundo sa Diyos. Itong aspekto na ito, sinagawa ng Diyos sa kanyang pagiging tao. Kaya huwag niyong kakalimutan, nagkasala tayo, nagkautang tayo sa Diyos, at naging kaaway tayo ng Diyos, at nalayo tayo sa Diyos. Yan ang epekto ng pagkatisod. Pero ang Panginoon, kinumpleto niya lahat yan. Binayaran niya yung ating kasalanan, ng kanyang buhay, ng kanyang kamatayan. At siya rin ay naging pampalubag loob sa Diyos. Dinala niya tayong muli sa Diyos at pinagkasundo niya tayo sa Diyos. At naging kaisa natin ng Diyos at bumalik yung matalik na relasyon natin sa Diyos. Lahat ng ito ay ginawa ng Panginoon para sa atin sa aspekto ng kanyang magiging tao. Kaya salamat Panginoon. Ikaw ay Diyos na nagkatawang tao. Amen. Okay, so God sent His Son to us that we may have life and live through Him in His divinity, nourishing. This is confirmed by John 3:16. God gave us His only begotten Son that we who believe into Him may not perish, though His redemption in His humanity, but may have eternal life in His divinity, nourishing. Okay, so ibig sabihin dalawang words ang binabanggit sa John 3:16. Sabi diyan, we may believe in Him that we may not perish. Ano yan? Yan ay cherishing. No, binayaran niya ang na upang tayo ay hindi mapahamak. Okay. No? Siya ay namatay para sa atin. Ito ay sa aspekto ng kanyang humanity. Pero ito ay para sa eternal life. So dalawa ang ginawa ng Panginoon diyan. Unang-una, gumawa siya ng redemption para hindi tayo mapahamak. At sa kanyang paggawa, okay, sa pamamagitan din ng ating pananampalataya, ibinigay din niya yung kanyang buhay, yun yung eternal life. Kaya, dalawa ang ginawa niya. Okay? Upang hindi na tayo mapahamak, okay, yan ay pambatas na kaligtasan na isinagawa niya sa pamamagitan ng kanyang humanity. So yan yung judicial salvation. So yung judicial salvation natin, sinagawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang humanity. Tinapatan niya. Okay. Tinugunan niya ang makatwirang kahilingan ng Diyos. No? So tinugunan niya yan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at yan ay judicial, pambatas yan. No? Kaya walang magagawa ang Diyos. Kailangan patawarin niya tayo. No? Dahil siya ay makatwirang Diyos, tinupad na ang kahilingan, okay, na kailangan may mamatay, kaya kailangan patawarin niya tayo, hugasan niya tayo, at tanggapin niya tayo. So ito ay yung tinatawag na judicial aspect, pambatas na kaligtasan na naisagawa sa pamamagitan ng kanyang humanity. Okay. Yung isa namang aspect, upang tayo ay magtamo ng buhay na walang hanggan. So ito naman ay organic. Organic naman ito. Na isinagawa naman niya sa pamamagitan ng kanyang divinity. Kaya ang ating kaligtasan may dalawang aspect. Judicial, no? Na isagawa sa pamamagitan ng kanyang humanity. Organic, tumanggap tayo ng buhay. Yung isa, hindi tayo napahamak.
Yung isa naman organic, tumanggap tayo ng buhay na walang hanggan. At ito naman ay isinagawa sa pamamagitan ng kanyang divinity. Kaya tugmang-tugma ang Panginoon dahil meron siyang dalawang kalikasan. Swak na swak. Kaya isipin nyo, tama ang ating pananampalataya. Naniniwala tayo na siya ang Diyos na nagkatawang tao. Dahil siya ay Diyos, meron siya divinity. Dahil siya ay nagkatawang tao, meron siyang humanity. At dahil meron siya divinity at humanity, naisagawa niya ang dalawang aspekto ng kaligtasan para sa atin. Di ba? Yung judicial at yung organic. Salamat sa Panginoon. Eh kung ang paniwala mo, tao lang siya, hindi siya Diyos. O di, halfway lang yung kaligtasan mo. Wala kang buhay na walang hanggan. Hindi ka rin ligtas. Hindi ka rin ligtas. Kaya mga kapatid, importante itong mga katotohanang tinatalakay natin, binabanggit natin. At ang kilalang verse ng mga tao, yung John 3:16, ay natupad ng Panginoon. Ngayon, malinaw tayo. Natupad yan sa kanyang dalawang kalikasan. Recite mo. For God so loved the world that He gave us His only begotten Son. Di ba? That whoever believes in Him, kung ikaw ay nanampalataya sa Kanya, whoever believes in Him would not perish. Hindi na mapapahama kasi bayad na sa Kanyang humanity. Binayaran na niya yung ating utang. Okay. Would not perish, but have eternal life. Hindi lang sa hindi ka mapapahamak, magkakaroon ka pa ng buhay na walang hanggan. At ito naman ay ginawa niya sa aspekto ng kanyang pagiging Diyos. Kumpleto yan. At ang linaw. Amen. 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 Okay, so today's reading na ako. I believe that not having the Father's loving and forgiving heart and not having the Savior's shepherding and seeking spirit is the reason for our barrenness. The Lord said, by the fruit the tree is known, but we are a tree without any fruit. So bumalik yung topic sa sa sitwasyon nato na tayo ay mga barren. Ang ibig sabihin ng barren, mga baog, hindi nanganganak, hindi nagbubunga. Alam niyo kasi yung Christian life, dapat isang life ng bearing fruit ito eh. Dapat nagbubunga tayo. Although dalawang aspect yung bunga natin, yung isa ay nagbubunga ng bunga ng Espiritu, yung mga fruit of the Spirit, katulad ng love, meekness, long-suffering, ang dami niyan. So, mga fruit ng Spirit niyan. Na kung nabubuhay ka sa Espiritu, naibubunga mo yung mga kagalingan. Okay? O katangian ng Espiritu na nagiging kagalingan ng pantao mong buhay. So, yan. Pero yung isang klaseng fruit naman, ito yung mga believer na naibunga natin. So, yun ang tinatalakay dito. Kasi merong verse na sabi, ang puno daw ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang buhay. Eh kung baog ka, wala kang bunga, paano ka makikilala? So yun ang sinasabi rito. Okay, so pakinggan nyo to. A good, gentle pastor may not have a particular gift, such as the gift of speaking. He may simply visit people and welcome them when they come to his meeting. But according to statistics, he will have 10% yearly increase. We do not have even a 10% increase. Can you see how barren are we? So, naintindihan niyo to. Kanina, pinag-uusapan natin, siyempre, yung pamumuna. Tapos nagbigay siya ng halimbawa ng mga pastor. So, alam natin mga pastor, yan yung mga full-timer sa mga denomination. Mga pastor sila kung tawagin. So may mga pastor, hindi naman masyado magaling magsalita. Hindi sila masyado magaling magsalita. Pero
napaka-fruitful nila. Sabi, every year, meron silang 10% increase. Wow. Totoo yan. Totoo yan. Ako nakita ko yan. Oh. Minsan na-assign ako sa isang lugar, mayroong isang pastor doon. Ang sipag, araw-araw lumalabas. Lumalabas siya. Ewan ko lang yung mga full-timer natin, mga co-worker, kung araw-araw lumalabas. Yung pastor nakita ko araw-araw lumalabas. Na-impress nga ako eh. Araw-araw. Alam mo kung anong ginagawa niya? Nagbi-visit siya ng mga tao. Hindi naman siya nagbibigay ng message eh. Nagbi-visit siya ng mga tao. Kinakamayan niya yung mga tao. At magaling siya mag-cherish. Hindi naman, ang ginagawa niya, nakikita ko, may dala siyang langis at pinapaupo niya yung mga tao, hinihilot niya yung paa. Hilot, paa. At karamihan mga binibisit niya, mga senior. Kasi doon sa lugar na yun, may mga lugar ng yung mga commercial yung pinupuntahan niya. At yung mga pinupuntahan niya, yung mga may-ari ng store, at Chinese siya, mga Chinese din ang kanyang binibisita. Kakamayan lang niya. Tapos, kakausapin niya, hihilutin niya yung paano ng mga Chinese na mga senior. Kasi yung mga senior, usually may problema na mga paa niyan eh. Pag mga senior, mahihina yung paa, namamanhid yung paa, namamaga, at hirap maglakad, magaling itong pastor. Hinihilot niya yung mga paa ng tao. Pag tinignan mo yung congregation niya, wow, daming tao. Daming tao. At kumisan na, sinasabi yung mga nagkakaproblema, kasi nababalitaan nila yan, pinupuntahan niya, nagpe-pray din siya. Ganon. Hindi siya nagme-message. Hindi siya nagbabasa ng Mystery of Human Life. Pero ang dami niya nakukuhang tao. Madami. Totoo yan. Kaya yan, binabanggit sa atin. 10% every year ang increase. Ito, pakinggan nyo. Sabi rito, many of you are good speakers, knowing the higher truths. However, we do not have fruit, because we are lacking in the Father's loving and forgiving heart and the Son's shepherding and seeking spirit. We condemn and regulate others rather than shepherding and seeking them. We are short of love and shepherding. These are the vital factors for us to bear fruit, that is to gain people. Amen. So, nakakalungkot. Ang dami sa atin ang gagaling mag-speak. Marami tayong mga kapatid ang gagaling mag-speak. Kaya lang barren. Walang bunga. Oo. At ako mismo, pwede kong sabihin na totoo naman to. At sinasabi rito, meron kasi tayong kakulangan. Ang kulang natin ay ang pag-ibig. Okay. At ang pag-ibig at nagpapatawad na puso. Okay? At ang pagpapastol ng anak at ang pagsasaliksik ng espiritu. So mga bagay na ito, mga kapatid, ay may kinalaman sa ating relasyon sa Panginoon. Ibig sabihin, minsan nalilihis tayo. Maaring nakafocus ka sa pagbibigay ng mga magagandang mensahe. Kaya mo magbigay ng mensahe, high-peak truth. Pero yung relasyon natin sa Panginoon, hindi na ganun kasariwa. Okay? Hindi mo na nadadama ang pag-ibig ng Panginoon. At hindi mo na rin nadadama na meron kang isang pusong nagpapatawad. Okay? At hindi mo na rin nararanasan ang pagpapastol ng anak at ang pagsasaliksik ng Espiritu. Ibig sabihin, may problema yung ating relasyon sa Panginoon. Maaaring nananalangin tayo. Pero yung intimacy
Okay, sa pagitan natin at ng Panginoon ay wala na. Kulang na ang kasariwaan. Kasi yung mga sangang namumunga, napakasariwa niyan eh. Kaya madalas ang mga namumunga, hindi naman yung mga magagaling, kundi ito yung merong sariwang relasyon sa Panginoon. Napaka-intimate na relasyon sa Panginoon. At sa sinasabi rito, maging tayo ay kulang na rin sa pag-ibig at pagpapastol sa mga kapatiran. No? At kuminsan, hindi natin sila napapastol, kundi nakukondena pa natin sila. Kaya sa huli, sinasabi rito, we have to consider our ways. As Haggai said, our way is not right. Something is wrong. Consider our ways. Kaya sa liwanag ng Panginoon, kailangan i-consider natin yung ating pamamaraan, yung ating sarili, yung ating paglilingkod sa Panginoon. So, consider our way. Baka may problema. No, sapagkat ang hindi nagbubunga, gano'n ka man kagaling mag-speak, nakukumbida ka, kung saan ka nakakarating. Pero the fact na wala kang fruit ay isang malaking question mark. Maski ako, minsan parang nabigyan ako ng liwanag tungkol sa ganitong bagay. Lalo yung pagpapastol. Kaya mula noon, pinilit kong lumabas. Sobrang busy, lalabas pa din ako. Magbibisita, pupuntahan din ng mga kapatid, papastulin din sila, mag-home meeting. Kaya kailangan din natin ito. No, hindi tayo pwedeng manatiling baog at walang bunga. Amen. The first gospel preacher, Christ, carried out his ministry by shepherding. He went to Jericho just to visit one person, a chief tax collector. He did not go there to hold a big gospel campaign with thousands of people. His desire was to preach the gospel to gain one person, and his preaching was as shepherding. Amen. So ang Panginoon, napakaseryoso. Lumalabas, at ang kanyang intensyon, kontakin ang ilang tao na alam niyang potential. Maski na yung chief ng tax collector na nga, sinner na nga yan. Chief pa ang kinontak niya. At dinala rin niya ito sa kaligtasan. Binisita niya yan. At kung tutuusin, isa sa mga disipulo ng Panginoon o apostol ay si Matthew, isang tax collector na tinamo ng Panginoon. Isipin mo kung hindi niya tinamo si Matthew, edi walang book of Matthew. Kulang yung Bible. Pero ang Panginoon, one and one. Hindi siya nag-conduct ng mga malalaking gospel, kundi isa-isang pinupuntahan niya. O ito pa, John 4 says that while the Lord was on his way to Galilee, he had to pass through Samaria. He detoured from the main way to Sychar, near Jacob's well, in order to contact a sinful Samaritan woman who previously had 5 husbands. The Lord foreknew that she should come to the well of Jacob. The well of Jacob is a type of Christ, who is the fountain of water, springing up into eternal life. We have to learn of the Lord's pattern in purposely detouring to Sychar to gain only one person. Huwag natin maliitin yung isang tao na pwede mong tamuhin. Ito ay isang pattern na pinakita sa atin ng Panginoon na hindi naman siya yung excited. Kailangan 500 tao, 50 tao. Hindi. Alam ng Panginoon kung ano yung leading ng Espiritu sa Kanya. At talagang sinasadya niya yan.
Tinatamo niya ang tao sa isang seryosong paraan. Katulad ng chief tax collector, yung Samaritan woman, talagang sinadya ng Panginoon yan. Minsan kung magpipreach tayo, sasabihin mo, napakamakasalanan nito. Huwag ko nalang pansinin, 5 asawa. Diba? Hindi. Pinuntahan talaga ng Panginoon. 2 makasalanan. Isang chief at isang 5 husbands. Dinala niya sa kaligtasan. So to spend 3 years to gain 1 person is worthwhile. So sa 3 taon, kung nakakuha ka daw ng isang tao, okay din yan. If you spend 3 years to visit 1 person continually, you will gain him. After 12 years, you will have 4 new ones following you to the church meetings. Amen. So, consider natin yung ways natin. After 12 years, meron bang ilan? 3 tao na ngayon nasa buhay eklesiya. Kung sasabihin, brother, mahigit pa. Praise the Lord for that. Praise the Lord for that. Pero ito ay isang paalala sa atin. Na kung after 12 years, 0, barren ka nga. Amen. So, kailangan natin ng isang reconsideration ng ating buhay. Salamat sa Panginoon sa kanyang paalala. Salamat, Panginoon, sa iyong paalala. Nais naming bumalik sa iyo, magkaroon ng isang sariwang relasyon sa iyo, maialay ang aming mga sarili, maranasan muli ang iyong pagpapastol upang kami ay ma-revive sa larangan ng pagbubunga. So, Panginoon, pinupuri ka namin. Ikaw ang aming pattern, ang isang huwaran. Nawa kami ay gawin mong katulad mo. Amen.